Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Ikaw ang Atuklasan na kaya ni Lynette ang sikreto ng mag-amang Zoe at Carlos sa narinig niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, magkausap si Doc Enriquez at Lynette tungkol sa nandoob sa kanilang bahay. At nabanggit ni Lynette kay Doc Enriquez na iniisip ni Carlos na may kinalaman sila Josa at siyang Susan sa mga nangyari. Kinagulat naman ni Doc Enriquez ang sinabi ni Lynette. Sabi ni Lynette, hindi ko nga alam kung bakit nag-isip ng ganon si Carlos. Alam mo naman diba, mabubuting tao sila at hindi sila masasama. At lalong hindi nila ako ipapahamak. Sabi naman ni Doc Enriquez, oo naman, hindi katulad ng ibang tao. Naitanong naman ni Lynette kung ano ang ibig sabihin ni Doc Enriquez. Gustong-gusto nang sabihin ni Doc Enriquez kay Lynette ang ginawa ni Carlos kanina sa kanya. Pero nagpigil pa din ito. Nasabi na lang nito na wala. Inunawa pa din ni Lynette ang sinabi ni Carlos na nabigla lang ito kaya niya iyon nasabi. Sigurado din ako na nag-aalala din yon para sa akin. Tama naman siya, delikado na ang panahon ngayon. Tingnan mo nga yung nangyari kay Don Pepe. Hindi mo talaga alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Sabi naman ni Doc Enriquez, tama naman na hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Pero hindi mo alam kung sino ang mang-iiwan sa'yo. Kaya kilalanin mo yung mga kasama mo, Lynette. At napaisip naman si Lynette sa sinabi ni Doc Enriquez. Habang si Harry naman ay nilapitan niya si Carlos upang kausapin tungkol sa nangyari kanina. Tinanong ni Harry si Carlos kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Nagmaang-maanga naman si Carlos kaya sinabihan niya si Harry, bakit mo sinasabi sa akin na hindi mo nakita si Tita Lynette? Samantalang yun yung time na nakita siya ng mga pulis at sinabi ni Tita Lynette na ligtas mo daw siya. Pero bakit wala ka doon nung nakita siya ng mga pulis? Ano ba talaga ang totoo? Iniwan mo ba siya? Hindi naman makasagot si Carlos kay Harry. Ikinagalit naman ito ni Harry at sinabing si Tita Lynette yon. Anong ginawa niya? Bakit mo siya iniwan? Gumawa naman ng kwento si Carlos na papatayin ka ng mga magnanakaw kaya naisip kong hanapin ka. Sabi naman ni Harry, asawa mo si Tita Lynette. Oo, pero anak kita. You can judge me all you want. Isipin mo na masama ako pero hindi ko pinagsisiyan. Ang ginawa ko na hinanap kita dahil iiwan ko kahit sino para lang sa'yo kahit na si Lynette pa yun. Dahil mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi na sumagot si Harry at napatingin na lang ito kay Carlos. Samantala, nagpaalam naman si Lynette kay Carlos na pupuntahan niya si Annalyn sa Apex dahil kailangan niya makasigurado na okay si Annalyn. Ayaw pa sanang pumayag ni Carlos dahil mas gusto niya na magpahinga na muna si Lynette at ipagpabukas niya na ang pagpunta kay Annalyn. Bigla naman nagsabi si Harry na sasamahan niya na lang ang Tita Lynette niya. Kaya walang nagawa si Carlos kundi sumama na din siya para makasigurado siya na ligtas si Lynette pagkatapos ng nangyari kanina. At tumalis na silang tatlo pero si Harry ay galit pa din kay Carlos. Samantala sa Apex Hospital nakaupo lang si Annalyn habang inaantay ang kanyang pagdating ng Nanay Lynette. Maya-maya ay dumating si Lynette at nakita niya agad si Annalyn at agad niya itong nilapitan. Nagyakap ang magwina at tinanong ni Lynette kung okay lang ba siya. Sabi naman ni Annalyn okay lang siya. At biglang napansin ni Annalyn kung bakit may pasa ang Nanay Lynette niya sa mukha. Anong nangyari sa iyo, Nay? Naikwento naman ni Lynette ang buong pangyayari kung bakit siya may pasa sa mukha. Ikinabigla naman ni Annalyn nang malaman niya ang nangyari sa Nanay Lynette niya at napaiyak ito at sinabing bakit hindi kayo nagsabi sa akin kagabi sana po pinuntahan kita. Iyak nang iyak si Annalyn kasi alalang-alala siya sa Tatay Robert niya pero ang Nanay Lynette pala niya ang masasaktan. Tapos hindi kayo nagsasabi sa akin paano kung may nangyari sa inyo? Sising-sisi si Annalyn sa sarili niya dahil hindi niya nalaman agad ang nangyari sa Nanay Lynette niya. Kaya niyakap ito ni Lynette at sinabing huwag ka na mag-alala at okay naman ako. Sabi ni Annalyn sa susunod na sabihin niyo naman po sa akin agad dahil hindi ko kakayanin na may mangyari sa inyo masama at iyak na iyak muli si Annalyn kaya niyakap ni Lynette si Annalyn at nangako naman si Lynette na magsasabi na siya agad sa kanya basta ang importante ngayon ay parehas tayong ligtas habang si Harry at Carlos naman ay nakatingin lang sa mag-ina. Sa kabilang banda naman sa kwarto ni Giselle ng Apex Hospital na itanong ni Giselle kung nasaan si Zoe dahil hindi nila ito nakikita simula pa kanina. Sabi naman ni Robert ang alam ko may duty siya pero sinagot siya ng isang nurse si Robert na hindi daw ito pumasok. Biglang nag-alala si Robert kay Zoe dahil hindi niya ito nakakausap at baka nagtatampo na naman sa kanya si Zoe. Sabi ni Giselle, nasaan ba ang anak mo Ubeng? Bakit laging hindi siya pumapasok? Hindi kaya kasama niya na naman si Moira? Kausapin mo ang anak mo Ubeng, baka may milagrong ginagawa na naman yan dahil wala talaga akong tiwala kay Moira.
Sabi naman ni Robert, sige ate, kakausapin mo si Zoe at nagpaalam muna ito kay Giselle para puntahan si Doc Ray para alamin kung may nasasabi ba si Zoe sa kanya kung bakit hindi ito pumapasok. Samantala, naabutan naman ni Robert si Doc Ray sa office niya at nagulat naman si Doc Ray sa pagpunta ni Robert. Naitanong ni Robert kay Doc Ray kung may nababanggit ba sa kanya si Zoe, kung may problema ito dahil hindi niya masyadong napapansin si Zoe dahil sa mga nangyayaring problema nila. Nag-aalala kasi si Robert para kay Zoe. Sabi naman ni Doc Ray, nag-aalala din siya para kay Zoe. Alam naman natin na may mental health issues si Zoe at alam ko na nakakadagdag pa sa kanya yung nangyayari sa pamilya ni ngayon. At kailangan ni Zoe ngayon yung taong hindi nakakadagdag sa stress niya. Kaya ang dapat gawin mo ay bigyan mo siya ng pansin at kung ano man ang pinagdadaanan ni Zoe ay dapat niya itong kausapin. Naintindihan naman ni Robert ang sinabi ni Doc Ray kaya nagpasalamat siya dito. Samantala sa workhouse kung nasaan si Don Pepe at kausap si Zoe. Humingi ito ng pasensya dahil sa pagkakabaril niya kay Zoe. Ang buong akala kasi ni Don Pepe ay si Balahadja ito. Hindi naman ginusto ni Don Pepe na mapahamak si Zoe at hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung napatay niya si Zoe. Kaya humingi ng tawag si Don Pepe kay Zoe at sinabihan niya ito na gamutin niya ang sarili niya. Habang si Zoe naman ay sobrang nasasaktan na sa sugat niya. Hindi naman siya pwedeng pumunta ng hospital dahil magagalit si Moira sa kanya. Sinabihan ni Don Pepe si Zoe na hindi ka dapat sumuko dahil ang mga tanyag ay hindi sumusuko. Sabi naman ni Zoe kaya pala duwag ako kasi hindi naman ako tunay na tanyag at si Aneron lang yon kaya matapang siya. Sabi naman ni Don Pepe, magaling ka Zoe dahil naging doktor ka, maniwala ka sa sarili mo at tatagan mo ang loob mo. Dalhin mo ang sarili mo sa hospital at pagdating doon tumawag ka ng pulis at isumbong mo ang mami mo. Sabi naman ni Zoe, gusto mong ipagkanolo ko si mami? Sabi naman ni Don Pepe, oo, dahil hindi na tama ang ginagawa niya. Tama ba ang ginanito niyo ako? At hindi naman nakasagot si Zoe. Samantala, dumating naman si Moira sa warehouse at hinanap si Zoe. Sabi ni Balahadja, nasa loob kausap si Tanda. Maya-maya ay lumabas si Zoe at nakita ni Moira na may sugat ito sa braso. Tinanong ni Moira kung anong nangyari sa kanya. Sabi naman ni Balahadja, nagtangkang tumakas si Tanda, iyan na baril Troy si Doktora. Kaya ikinagalit ni Moira ang nangyari kay Zoe at dali-daling pumasok sa loob ng warehouse at sinabing walang hiyang talagang matanda yan. Papatayin ko na talaga yan. Sinundan naman ito ni Zoe para pigilan ang mami Moira niya. Tama na mami, wag mo nang saktan si Lolo. Kasalanan ko naman kung bakit nangyari ito. Kung hindi ko siya pinakawalan, hindi sana to mangyayari. Hayaan na lang natin si Lolo pero hindi nagpapigil si Moira at sinabihan niya si Don Pepe na kapag inulit niya pang tumakas ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin niya na ang matanda. Inawat naman ni Zoe ito at dinala niya si Moira sa labas para mag-usap sila kung anong gagawin nila para magamot si Zoe. Sabi ni Zoe, pwede akong humingi ng tulong kay Dad. Ipapagamot ko ang sugat ko sa kanya. Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng hospital at baka mas lalo tayo magka-problema kapag doon ako nagpunta at malaman nila kung bakit ako nagkasugat. Sumang-ayon naman si Moira sa gustong mangyari ni Zoe para magamot agad siya dahil nag-aalala na din ito para kay Zoe. Kinagabihan ay sinubukan ni Zoe na tawagan si Carlos at nagbabaka sakali siya na magagamot siya nito agad. Samantala sa bahay nila Lynette nakita niyang tumunog ang telepono ni Carlos kaya kinuha niya ito at nakita niya na tumatawag si Zoe. Nagtaka si Lynette kaya sinagot naman niya ito. Narinig niya ang boses ni Zoe at sinabing kailangan ko ang tulong mo Dad. Nang biglang dumating si Carlos at kinuha agad ang telepono niya kay Lynette. Lumabas ito ng kwarto para hindi marinig ni Lynette kung ano ang pag-uusapan nila. Agad sinabi ni Zoe ang nangyari sa kanya kaya ipinag-alala ito ni Carlos. Kaya tinanong niya kung saan siya para mapuntahan agad siya ni Carlos. Gumawa naman ng paraan si Carlos na makaalis ng bahay at sinabi niya kay Lynette na may emergency sa hospital at nagbilin siya kay Lynette na huwag siyang lalabas ng bahay. Ipinagtaka naman ito ni Lynette at dali-daling umalis si Carlos. Narinig kaya ni Lynette ang sinabi ni Zoe? Malalaman na kaya ni Lynette na anak ni Carlos si Zoe? Magagamot kaya ni Carlos si Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.